Hello, what's up guys? So today, isi-share ko sa inyo yung mga likes ko sa 2025 Kawasaki Z900 SE. Hindi ito siya in-depth review, kundi more on real-world experiences ko. Kung ano yung mga nagustuhan ko sa motor sa 1 month of ownership ko. So bago ang review, gusto ko sana magpasalamat sa lahat. Naka 68 subscribers na tayo. Thank you so much guys sa support. Can't do it without you. So, shoutout nga pala kay Joel V's Channel 6090. Shoutout sa iyo, bro. So, without further ado, let's go! So, first, features and tech. Ang unang nagustuhan ko ay ang quick shifter at auto blip niya. Comes in standard na kasi sa 2025 model ng Kawasaki ang quick shifter. Mapa standard model or SE model. Ang sarap niyang gamitin kasi less fatigue na siya sa kamay kung magra-rides kayo. Kasi di ka na magka-clutch masyado kung mag-shift ka ng gears. Hindi ito parehas sa e-clutch ng Honda na fully automated na yung clutching. Dito sa quick shifter, mag-clutch ka pa rin kapag titigil ka or from a standstill. At hindi siya perfect. Sa low gear at low speeds kasi medyo jerky siya or snatchy yung pag-shifting niya. Mafe-feel mo yung jerk ng motor pag hindi ka magka-clutch. So sa akin, pag low speeds ako, ginagamit ko yung clutch niya para hindi mag-jerk. Pero better than nothing, di ba? Kasi yung mga older models, hindi standard yung quick shifter. So bibili ka pa, extra gasto pa. Kaya perfect addition to siya sa 2025 model. Next is ang cruise control. Sa 2025 din na model, standard na din ang cruise control niya sa standard or SE version. Ito yung pinaka-paborito ko or siguro pinaka-nagustuhan kong feature niya kasi palagi kasi ako naglo-long drive kaya very welcome addition to siya. Hindi na mangangalay yung kamay mo sa kakapihit ng throttle buong biyahe. Pero standard cruise control pa rin to siya, hindi to siya yung adaptive. Yung adaptive kasi kapag naka-on yung cruise control tapos may tao sa unahan mo, kukusa siyang hihina or papantayan niya yung speed nung nasa unahan mo. Pero ito standard lang. So presence of mind pa rin pag gagamit ka nito. And lastly sa features and tech is ang addition ng USB Type-C port, which is very helpful or handy kapag nagra-rides ka kasi makaka-charge ka na ng phone or cameras mo kagaya ng Insta360 or DJI or GoPro. Especially useful siya sa mga content creators kasi sa may mga Insta360 camera, alam nila kung gaano kabilis malobat yung Insta360. Kaya with this, pwede nyo na paandarin yung Insta360 sa whole duration ng rides nyo kasi may USB charger na. One thing to note lang, hindi siya fast charging na Type-C. Next segment, convenience and display. Headlights. Gusto ko yung stock headlights niya kasi ang linaw at okay na siya paggabi. Better na siya sa ibang competition. Hindi mo na kailangan agad mag-upgrade o magdagdag ng auxiliary lights. Okay na siya sa city night driving. Actually, okay din siya pang long distance kasi maliwanag na yung stock headlights niya. Pero kapag umuulan, lalo na kapag asfalto yung daan, wala ka talagang makikita. Next is yung dash or display niya. Sobrang linis at kompleto na. Andito na lahat ng kailangan mong makita. Yung speed, yung gear, temperature, riding modes, battery voltage, lean angle, at iba pa. And may dalawa kang choice sa UI, sa design niya. Mas gusto ko tong isa kasi minimalist lang at malinis tingnan, pero that's a personal preference. Number 3, ergonomics and comfort. Pagdating naman sa seat height, sakto siya para sa akin. I'm 178 cm tall o 5'10" in feet. Naka-flat foot ako sa motor at komportable ang sitting position ko. May tropa ako na nasa around 152 cm. Okay naman siya. Kaya niyang abutin kaso lang nga medyo tiptoe na. Speaking of seats, ang driver seat nga pala is napakalambot. Kahit long rides, hindi siya nakakangalay. Hindi siya kasing komportable kagaya ng adventure bike, pero hindi rin agad na mamanhid yung butan mo. For reference, may MT-15 ako dati
At yun ay nakakapagod gamitin at sasakit agad yung petan mo sa long rides. Sa riding position naman is okay lang, medyo nakasubsub ka lang konti compared sa MT-15. Pero surprisingly comfy naman siya, hindi agad nangangalay yung braso ko, yung kamay. Kasi super naked yung styling kasi niya, malaki yung tangke at saka yung makina, so forward talaga konti yung manobela. Pero okay naman overall. Isa pa sa nagustuhan ko is yung adjustable suspension sa SE model. Malaking tulong kasi pwede mong i-tweak depende kung solo ride ka o may angkas ka, o depende sa kalsadang dadaanan mo. Nakakadagdag siya ng confidence at comfort sa biyahe. Next is, kahit big bike siya, gusto ko rin siya sa city driving. Maneuverable pa rin kasi siya at nakakasingit-singit pa rin ako sa traffic. Akala ko dati mahihirapan ako kasi nga malaki at mabigat yung motor. Pero yung na-try ko na, hindi pala ganun kahirap. Parang kung i-compare ko siya sa MT-15 ko dati, hindi ganun kalayo yung agwat pagdating sa agility. Kaya ko pa rin siya isingit-singit. Kaya very usable siya kahit sa city rides. And for long distance driving, okay na okay pa rin siya. Siguro mga 140 kilometers yung tinataha ko each time naglo-long ride ako. Isisiw lang sa Z900. Di sumasakit yung katawan ko, walang namamanhid. Unlike sa MT-15 na buong katawan ko sasakit pag nilolong drive ko. 4. Performance and style. Syempre, hindi mawawala yung power. Isa talaga sa pinaka nagustuhan ko is yung power kasi kapag nag-overtake ako, alam kong kakayanin ng motor yung gusto kong gawin. Yung confident ka na kahit mabilis yung nasa unahan mo, isang twist lang ng throttle, andun na yung hatak at alam mong maunahan mo talaga yung gusto mong overtakean. May kasabihan ako, you imagine it, the bike will do it. So, yun. And bukod sa power, gusto ko rin yung smoothness ng makina niya. Walang noticeable vibrations sa kahit anong RPM. Sobrang refined niya, kaya hindi nakakangalay at mas enjoyable i-rides ng matagal. I mean, syempre, may mafe-feel ka pa rin na vibrations, pero yung normal na vibrations sa pagdadrive, hindi siya yung galing sa makina na mamanhid na yung kamay mo, especially sa throttle. Yun kasi yung problema ko sa MT-15 ko dati. Sumasakit na nga yung katawan mo, pati pa yung kamay mo nangangalay na din, nagmamanhid na dahil sa vibrations. Ang isa pang nagustuhan ko sa makina niya is ang inline 4. Ang sarap ng tunog, lalo na kapag medyo binibirit mo. Nakasmile lang ako the whole way papunta sa destination ko. So yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa 2025 Z900 SE. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin yung mga bagay na medyo hindi ko nagustuhan para fair and balanced yung review. At saka siguro gagawa din tayo ng in-depth review sa Z900, pero we'll see. Pero overall, ang daming solid points ng bike na to. So thank you guys for watching. Like, share, and subscribe. And see you in the next video.